Isang magandang balita po ngayong Kapaskuhan, pinalaya na ng Bureau of Corrections ang mahigit 1,000 prisons deprived of liberty sa buong bansa matapos ang pagpirma sa bagong Implementing Rules and Regulations ng Revised Penal Code ng Justice Department at Department of Interior and Local Government. Ang balitang A to Z ni Ian Maghanoy. Ilang araw bago salubungin ang bagong taon, nagbago na ang kasuotan ng ilang persons deprived of liberty o PDL sa New Bilibid Prison ng Bureau of Corrections sa Muntinlupa City. Mula kulay kahel o orange, ngayon kulay puti na sumisimbolo sa bagong pag-asa. Pinaakyat isa-isa sa entablado ang mga PDL at kinamayan ng mga opisyal ng DOJ at Bucor. Kasing puti ng kanilang damit ang mga papel na kanilang natanggap, sumisimbolo ng kalinisan at bagong pagkakataon. Sa loob ng mga sobre, ang Certificate of Discharge at Endorsement Letter para sa tulong ng lokal na pamahalaan. Ngayon, sa wakas, sila ay malaya na. Abot langit ang pasasalamat ng mga PDL na gaya ni Romeo na nakalaya na matapos ang 24 na taon sa maximum security compound. Noong taong 2000, nakulong siya dahil sa kasong 3 counts of murder. Ngayon, makakasama na niya ang kanyang pamilya sa Bacolod. Tumanggap na po ako sa Panginoon, nagsisi po ako sa aking mga kasalanan at simula po noon sa biyaya at habag ng Diyos po ay nakapagsimula po ako ng pagbabagong buhay ko doon sa loob. Kasama ng mga kapwa ko inmates na nagbago rin po ng buhay na nakakilala rin po sa Panginoon. Ayon sa DOJ at Bucor, ang pagpapalayang ito ay bunga ng bagong Implementing Rules and Regulations ng Revised Penal Code na nilagdaan ni Justice Secretary Boyeng Remulla at Interior Secretary John Vic Remulla noong December 15. Na-compute din yung GCTA nila. So, hopefully next year baka mas malaki pa dahil ito, bulto ito. And then this, dahil heinous crime offense, i-clear pa yan sa DOJ. Karamihan po dito mga talagang due for release na even without the new IRR. Makikita nyo po yung mabilis na at marami pang pagpapalaya next year. Yun na po yung mga epekto ng bagong decision po natin. So lahat po yan dumadaan muna sa legal ng Bucor, dadaan po sa office ni DG Katapang at dadaan din po yan sa opisina ni Secretary Remulla. Sa kabuuan, mahigit 1,000 PDL ang nakalaya mula sa iba't ibang piitan. 59 sa Correctional Institution for Women, 2 sa Iwahig Prison and Penal Farm, 18 sa CIW sa Mindanao, 170 sa Davao Prison and Penal Farm, 111 sa Iwahig Prison and Penal Farm, 69 sa Leyte Regional Prison, 199 sa Maximum Security Compound, 146 sa Medium Security Compound at 40 naman sa Minimum Security Compound, 17 sa Reception and Diagnostic Center, 68 sa Sablayan Prison and Penal Farm at 101 sa Ramon Magsaysay Prison and Penal Farm. Maghanap agad ako ng simbahan na po pwedeng yung simbahan po na welcome akong tanggapin sa kagaya ko po na isang bilanggo. At saka kahit makapagsimula po ako ng isang negosyo na maliit lang po, gusto ko rin pong maipagpatuloy yung natutunan ko sa medium nung nag-aaral po ako doon ng college po sa entrepreneurship. Pagpasok ng bagong taon, isa sa ilalim ang mga bagong laya sa reintegration programs sa tulong ng lokal na pamahalaan para matulungan silang makapagsimula ng bagong buhay kasama ang malayang lipunan. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy.